dear beloved, Boss Mike Cervera. Usapang usapang budget ba kanyo mga kababayan? Eto na mga kababayan. Sige, panoorin nyo to ng buo para maunawaan. Wag nyo munang pansinin yung katabi nyo sa higaan. Tumutok muna kayo sa cellphone nyo, sa TV nyo. Ha? Yung katabi nyo, tulak nyo muna pag nanggugulo. Eto muna kasi mas mahalaga to mga kababayan na matutunan at maunawaan. Pasok. Malinaw ang 1987 Constitution. Walang dapat hihigit pa sa budget na ilalaan sa education sector. At taliwas sa kumakalat na fake news, tumutugon ang proposed 2025 budget sa ating saligang batas. Sa inilabas na impormasyon ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso, ang education sector pa rin ang may pinakamalaking budget na nasa 1.055 trillion pesos. Mas mataas ito sa proposed budget ng DPWH na 1.033 trillion pesos. Ang hindi alam ng marami, ang DepEd ay isa lamang sa mga bumubuo ng malaking sektor ng edukasyon. May proposed budget ito na 782 billion pesos. Nariyan ang DepEd na nilaanan na halos 35 billion. Ang State Universities and Colleges or SUCs na may 127 billion pesos. Ang TESDA naman may halos 21 billion pesos na proposed budget. Nariyan din ng Philippine Military Academy, ang Philippine National Police Academy, ang National Defense College of the Philippines, ang Philippine National Science High School System, at marami pang iba. Sa mismong DepEd, umangal si Secretary Sani Angara matapos tapyasan ng halos 12 billion pesos ang proposed budget nito, kung saan 10 billion pesos sana ay nakalaan para sa computerization program ng ahensya. Ayon sa mga mambabatas, kailangan munang ayusin ang budget utilization ng DepEd matapos mabunyag na halos 20,000 laptop ay nakatenga lamang sa mga warehouse nito. Matatandang nagreklamo din si Nooy DepEd Secretary Sara Duterte matapos dagdagan naman ng 10 bilyon ang budget nito para sa pagpapagawa ng mga classroom. Ang kanyang rason, if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. samantala kakailanganin ng DPWH ang pondo upang kumpunihin ang mga nasirang infrastruktura at ayusin ang mga pagguho ng lupa mula sa sunod-sunod na bagyong ating dinanas nitong typhoon season. Partikular dito ang bagyong Christine na nagdulot ng matinding pagbaha sa Kabikulan na tinatayang mas higit pa kaysa sa pananalasa noon ni Ondoy sa Metro Manila. Kung hindi agad nakapagtayo ang administrasyon ng flood control projects, higit na mas marami sanang buhay ang nawala at mas maraming pananim ang nasira. Ang paghanda sa hinaharap ang tanging paraan para tayo umunlad sa pagtatayo ng mga proyektong hindi lamang magsisiguro sa ating kaligtasan, kundi magpapagaang pa sa ating buhay. Nako. Ulitin ko. Oo. Baybayin natin para mas maintindihan lalo. Para marinig naman yung opinion ko rito. Mga kababayan, at opinion nyo, mga kababayan, paki-comment din ha. Hindi lang yung opinion ko mahalaga rito. Yung mga bobot tangang mga mangmang na mga inang-inang dyan, yung mga nagko-comment dyan, mga nagpapapansin, huwag nyo nang pansinin yan. Oo, sabi ko nga sa inyo, naka-ispalto ng mga ulo niyan. Oo, yung kabobohan yan, mga kababayan, hanggang doon na lang. May isasagad pa ba? Na italino yung mga yan? Hindi na tatalino yan. Oo, si Tatalino na lang ang matalino. Pero yung mga yan, hindi na. Ito na, pasok. Malinaw ang 1987 Constitution. Malinaw naman siguro yan, 87 Constitution na ayaw nyong iparebisa. Ang dapat hihigit pa sa budget na ilalaan sa education sector. Ito yung mga nagrereklamo saan? Sa DepEd dahil daw nako, binawasan daw, ganyan ganito. Mga kababayan, fake news yan. Taliwas sa kumakalat na fake news, tumutugon ang proposed 2025 budget sa ating saligang batas. Kung tumugon naman pala,
sa ating saligang batas. Oh, naayon pala sa ating saligang batas. Anong problema ng mga DDS? Kasi mga kababayan, yung mga DDS, hindi naman yan mga nag-aaral ng mga ganito. Nakatuon lang yan sa mga sasabihin ng mga fake news peddler nilang mga vlogger. Daldal lang ng daldal, walang ipapakita kundi puting ahas. Di ba? Yun lang yung paniniwalaan nila eh. Puting ahas. Sabi ng source, sabi ng ganyan. Maritis. Sabi nga ni Bato, maritis. Maritis ka. Maritis kayo. Pero tayo mga kababayan, ito, ayan o. Nakalita niya lahat. Ang resibo. Ganon, dapat pinapakinggan ninyo ng nagiging matalino kayo kahit papano. Paano mga kababayan, ito mga DDS talaga ayaw talagang tumalino. Sa inilabas na impormasyon ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso, ang education sector pa rin ang may pinakamalaking budget na nasa 1.055 trillion pesos. Sumunod ba sa ating constitution sa paglalaan ng budget? Sumunod. May nilabag ba? Wala. Kung may nilabag yan mga kababayan, nagkukumahog na. Sino? Si Digong. Gumagapang na yan. Papuntang korte. Nagpapail na ng impeachment yan. Diba mga kababayan? Punta ka kay Martin. Gawin mo, punta ka kay Martin Digong. Sabihin mo, magpapail ako impeachment kay Bongbong Marcos kasi hindi sumunod sa Constitution. Yung nakalaad sa Constitution ay hindi sinunod ni Pangulong Bongbong. Ganon. Paano hindi? Salita, dada. Isisingit nila? Si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. May nahuling ganito. Ganon. Tapos mga kababayan, hanggang sa ngayon, wala pa rin napapatunayan. Matatapos na lang ang termino ni Pangulong Bongbong, mga kababayan. Ganyan na ganyan na ganyan ang gagawin ng mga yan. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ayaw nilang malaman ng mga Pilipino na ang Pangulong Bongbong ang siyang tumutupad ng nakaatang na tungkulin, nakabalikat na tungkulin sa atin, mga kababayan. Ayaw nilang malaman. Bakit? Dahil hindi sila makakabalik sa pwesto kailanman. Tama? Yun lang ang dahilan niya mga kababayan. Kahit alam naman nilang hindi nila maaagaw ang pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos dahil itong kanyang termino na to ay matatapos, alam nila yan. Kahit gapatak na porsyento, wala na maaagaw ang pamumuno ni Pangulo. Hindi nila maaagaw. Alam nila yan. Tuloy-tuloy lang ang banat. Tuloy-tuloy lang ang batikos. Para nga naman sa susunod na halalan. Makapasok sila. Ganun yan. Taktika nila yan. Bilang mga sila'y kritiko. Makabagong daw sila mga kababayan makabagong mga dilawan. Sila na, mga dilawan, kumampi na mga kababayan Di ba? Thank you naman kay Eddie Rodriguez. Late na yung pamasko mo, boss. Pero thank you tuloy. Mas mataas ito sa proposed budget ng DPWH na 1.033 trillion pesos. Kita nyo, mas mataas pa yung budget ng education sector kaysa sa DPWH na dapat mga kababayan ay dapat ito ay inuuna rin. Hindi lang yung Department of Education. Bakit kanyo? Baka nakalimutan nyo. Sunod-sunod na bagyo ang nangyari sa bansa natin. Ang daming mga nasirang kalsada. Ang daming mga nasirang dike. Ang daming mga nasirang mga tulay. Nako, mga kababayan. Para anong gagawin ng gobyerno? Dapat tutukan din itong DPWH para magawa lahat yung mga sira na yan. Hindi ko nga alam bakit yung sira ng ulo ng mga Duterte hindi pa nagagawa.
Pwede bang pondohan yung mga sira ng mga ulo ng mga Duterte? 10 ng mga amuyong nila? Ano? Mr. President, baka pwedeng pondohan. Pondohan mo, pagawan mo na sariling mental hospital. Nang sa ganon, yung mental hospital para sa kanila lang yan. Huwag mong ihahalo sa mental hospital sa Mandaluyong yan. Kailangan dyan, sariling ospital para sa sakit sa utak. Magsama-sama silang lahat dyan. Pondohan mo na, Mr. President. Puta! Diba? Sangayon ba kayo? Oo! Magkano lang ba? O ako na. O magpipresenta kahit na wala na akong ano. Wala na akong, walang sweldo. Kaya kong ipatayo yan. Oo, sariling mental hospital ng grupo na Duterte. Diba? O ilan ba sila? Naku. O gusto mo makatipid, Mr. President? Gusto mo makatipid? Yung pinagawa ni Digong na mega rehab center sa may Nueva Ecija, wala namang gumagamit. O yun na lang gamitin natin sa kanila. O mas tipid yun. Siguro pinto-pintura na lang yun. O ganun lang eh. Pwede naman mag-recycle eh. O tuloy. Ang hindi alam ng marami, ang DepEd ay isa lamang sa mga bumubuo ng malaking sektor ng edukasyon. May proposed budget. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ha, sa mga hindi nakakaalam na ang hindi lang DepEd ang sektor ng edukasyon. Abay marami yan. Di ba, Aljarak? Di ba? Hindi mo alam? O, buti na lang pumunta ka para matuto ka. O, tuloy. Ito na 782 billion pesos. Nariyan ang DepEd no nilaanan ng halos 35 billion. Ang state universities and colleges or SUCs na may 127 billion pesos. Ang O, ayan mga kababayan, marami ang sektor ng edukasyon. Hindi lang yung DepEd yun. TESDA naman may halos 21 billion pesos na proposed budget. Nariyan din ng Philippine Military Academy, ang Philippine National Police Academy, ang National Defense College of the Philippines, ang Philippine National Science High School System, at marami pang iba. Oh, marami pang iba. Sa mismong DepEd, umangal si Secretary Sani Angara matapos tapyasan ng halos 12 billion pesos ang proposed budget nito. Kung Oh, bakit mga kababayan? Bakit umangal? Anong dahilan? saan 10 billion pesos sana ay nakalaan para sa computerization program ng ahensya. Oh, ayun naman pala eh. Yung 10 billion mga kababayan nakalaan para sa computerization ng agency netong DepEd. Ano nangyari dyan? Ayon sa mga mambabatas, kailangan munang ayusin ang budget utilization ng DepEd matapos mabunyag na halos 20,000 laptop ay nakatenga lamang sa mga warehouse nito. Oh, may katwiran ba mga kababayan? May katwiran ba mga mambabatas? Meron mga kababayan. Ito eh. Kasalanan nito tinengga mga dapat gamit eh. Oh, so anong gagawin natin mga kababayan? Simple lang yan. Ako, hindi ko gagawin. Bakit? Nabibigyan ko pa ng pondo. Abay, mababaliwala na lang yung mga laptop na yan. Yung mga merchant na yan. Yung mga in-order na hindi pa dumarating. Abay, tatabunan na lang natin ng panibago yon? Hindi mga kababayan. Bakit? Ang Pangulong Bongbong, mahusay mag-budget yun. Bakit kanyo? Kaparehas kong Ilocano yun. So mga kababayan, yung pwede pang gamitin at meron pa naman na dapat na isarang mga issue at mga proyekto na hindi natatapos na dapat ma-deliver sa DepEd, abay dapat mangyari muna. Bilang ikaw ay namumuno dyan sa ahensya na yan, abay obligasyon mo. Obligasyon mo na yan dapat ay asikasuhin mo at maplantya. Ma-distribute sa pangkalahatan, maibigay yung karampatan na pangangailangan. Kapag naubos yan at naipasa mo na eto, Mr. President, halimbawa, pero sa COA yan, halimbawa lang, eto boss, yung lahat ng yun, naayos ko na, naipamigay ko na lahat.
wala nang natitira sa bodega. Ang problema ko na lang, yung mga in-order neto, yung pinalitan kong kinuha mo. Abay, yung mga in-order niya, boss, hindi pa dumarating pero bayad na yun eh. O paano yun mga kababayan? Problema na naman yan. Di ba? So siyempre bilang boss, teka muna. Abay, busisiin mo yan. Kaya nga kita pinalit dyan. Kailangan matapos mo muna yung mga trabaho na yan bago kita bigyan uli ng panibagong budget. Tanong, naaayon ba? Tama ba ang paggasta ng pera? Tama ba? Tama mga kababayan. Inaayos ng gobyernong ito ang tamang paggasta ng pondo ng bayan. Hindi po pwedeng bigay lang ng bigay samantalang marami pa kayo na dapat ay ayusing mga proyekto na bayad na at naibigay na yung mga pera na pambayad diyan sa mga yan. Kahit ako, hindi ako magbibigay. Oo. Diba? Patangkanak! Awan! Oh, ayusin nyo muna yan. Ganon mga kababayan. Di po ba? Ayusin nyo muna yan. Hindi po pwedeng bigay lang tayo ng bigay mga kababayan. Kaya nasanay ito. Ito. Nasanay mga kababayan ng ano? Sige lang na sige. Kahit walang natatapos na trabaho. Maliwanag? Pakiano nga sa akin comment kung may natapos tong trabaho. Sa 2 taon na panunungkulan neto, may natapos bang trabaho? Di po ba? Tuloy. Tatandang nagreklamo din si Nooy DepEd Secretary Sara Duterte matapos dagdagan naman ng 10 bilyon ang budget. Kita nyo mga kababayan, noong panahon ni Sara Duterte, dinagdagan na ng 10 bilyon yung pondo ng DepEd, mga kababayan nagreklamo pa. Putik na yun. Dinagdagan na yung pondo ng 10 bilyon, nagreklamo pa. Oh. Budget nito para sa pagpapagawa ng mga classroom. Ang kanyang rason, Ito mga kababayan, ang tumatak sa atin. Ang rason na ito mga kababayan, hindi mawawala sa aking utak eh. You give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. sa mga Kita nyo? Tanong ko lang mga kababayan, humihingi pa ng 100 billion. Mga kababayan, idinagdagam na nga ng 10 billion yung budget niya. Ano gagawin yan mga kababayan? Nakawin lang. Tulad ng ginawa niya saan mga kababayan? Sa confidential fund. Na maniobra niya sa pamamagitan ng alin? Proyektong pekeng resibo. Yaan ang nagawa ni Sara Duterte nyo. Ang kanyang proyekto, pekeng resibo. Pekeng resibo, pinangalan kay Mary Grace Piatos. Kokoy Villamin. Chippy McDonald. At marami pang iba. Yan mga kababayan. Ang estilo ni Sara. Tapos gusto nyo ipalit? Gusto nyo ipalit? Idam manang. Diba? Sobra mga kababayan. Tuloy. Samantala, kakailanganin ng DPWH ang pondo upang kumpunihin ang mga nasirang infrastruktura at ayusin ang mga pagguho ng lupa mula sa sunod-sunod na bagyong ating dinanas nitong typhoon season. Particular Tama mga kababayan. Na tama na pagtuunan ng budget etong mga sinira ng bagyo. Maraming nasirang kalsada. Tapos gagawin nyo, reklamo kayo ng reklamo sa flood control. Kung hindi ba naman mahihina talaga yung ulo nyong mga nasa titi nyo. Mahihina yung mga utak nyo nasa titi nyo. Ay, sorry. Diba? Diba? Turuin ninyo, flood control sila ng flood control. Kung walang nagawang flood control si Pangulong Bongbong sa kanyang panunungkulan,
abay mas masahol pa dyan ang nangyari. Ha? Iba na ngayon ang panahon, mga kababayan. Eh, ang gusto ko nga mga kababayan, para wag kayo magreklamo eh. Bumaha ng ginto, yun ang iulan, no, mula sa langit. Araw lang siya ganun, di na kayo magreklamo. Di ba? Oh, umulan sana ng ginto. Oh, tapos yung pinakamalaking ginto, tumama sa mga ulo ng mga DDS. Oh, di wala nang magrereklamo, ano. Ito lang. Dito ang bagyong Christine na nagdulot ng matinding pagbaha sa Kabikulan na tinatayang mas higit pa kaysa sa pananalasa noon ni Ondoy sa Metro Manila. Kung hindi agad nakapagtayo ang administrasyon ng flood control projects, higit na mas marami sanang buhay ang nawala at mas maraming pananim ang nasira. Nagets ninyo? Kung hindi pa nakagawa ng mga flood control ang administrasyon ni Pangulong Bongbong, mga kababayan, abay mas masahol pa dyan ang nangyayari. Yung mga naapektuhan, mga kababayan, yung mga pananim, yung mga binaha, yung inyong mga ari-arian, nako, baka mga kababayan, hindi lang 3 triple yan. Kaya mga kababayan, bago tayo bumatikos, isipin nating maigi kung naaayon at tama ba. Hindi yung tira lang ng tira. Paghanda sa hinaharap ang tanging paraan para tayo umunlad sa pagtatayo ng mga proyektong hindi lamang magsisiguro sa ating kaligtasan, kundi Nakita nyo ba yung ginagawa ngayon? Na mula sa Cavite hanggang Bataan, Argo? Biruin mo yon. Alam ko naman taga Cavite ka, pag pumunta ka ng Subic, pumunta ka ng Bataan, abay saglit nyo na lang. Tapos, baka mauna pa kayong mag-selfie ron. Siyempre, ganda ng tanawin to, pero yung mga kababayan dinaanan yung gitna ng dagat Di po ba? Dinaanan mga kababayan yung gitna ng dagat. Nako, sarap mag-selfie nun. Sasabihin ng mga DDS, ay, thank you, PRRD. Putik na yan. Thank you, PRRD. Ganon sila mga kababayan. Lahat inako nila. Lahat kinanya nila. Lahat na lang ng matatapos na proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, ididikit nila. Sino? Si Digunyo. Putik na yan. Ayoko nang magkaroon ng presidente na ganyan tulad niyan. Bakit kanyo? Marami yung sinasabi, safe nung panahon ni Digong. Ganyan, di ba? Yung mga DDS apologists. Nung panahon ni Digong, safe kami. Walang nangyayari sa amin. Sa inyo yon. Paano sa ibang tao? Paano yung mga ginagahasa? At eto, ang mga pulis ang nanggagahasa nung panahon ni Digong. Kininayaw. Diba mga kababayan? Eto. Kawayan Bulacan ang Pakinggan ninyo to. Itong balita na to. Sabi nga dito sa caption, ganito ba ka-safe, mga DDS sa panahon ni Digong? Mga pulis nang gagahasa pagtripan ka at pwede din pag-trip nila noon, patayin ka. Ano masasabi nyo, mga DDS? Argo. Pakinggan nyo to. Yan yung caption ano sabi rito sa balita? Pasok! Mga pulis ng May Kawayan Bulacan ang sinasabi ni alias Dolores na nang-gang rape sa kanya. Pinagsalit-salitan daw siya ng mga ito. Wala na akong nagawa hanggang sa ginawa ko lahat po ng gusto niya. Kwento ni Dolores, naniningil lang siya ng pautang kasama ang anak nung March 6 sa Barangay Bangkal, May Kawayan. Natapat naman na may buy-bust operation sa lugar. Natsyempohan si Dolores sa isang bahay. Doon na raw siya napag-interesa ng mga pulis. Kasama pa raw noon ni Dolores ang kanyang 2 taong gulang na anak. Kakasimula pa lang ng unang pulis na humalay sa kanya ng... Na isang pulis na po, masasabi kong pulis, sabing ganun, para ano yan? Sabing ganun. Sabi niya, ulam to pare, sabi niya, gusto ko lang din magmerienda. Ay niya, ikaw baka... Grabe no, inuulam lang yung mga kababaihan nung panahon ni Digong. Minimerienda lang nila yung mga poday ng kababaihan nung panahon ni Digong. Mga kababayan, yan ba yung safe? Inuulam, minimerienda yung mga poday ng kababaihan
Putik na yan. At ang gumagawa niyan, yung mga alagad ni Digong na inuutosang pumatay ng ating mga kababayan. Oh. Gusto mo. Ang pangalawang pulis naman na nanggahasa sa kanya, hindi pa natatapos nang may pumasok naman na pangatlo. Naku, grabe mga kababayan pinipilahan. Mga kababayan pinipilahan. Po siya sa harapan ko, kasama ko po yung anak ko. Hindi rin nagtagal ang pangatlo nang pumasok sa kwarto ang pang-apat. Sabi ni Dolores, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para maisalba ang 2 taong gulang na anak. Sinabihan po nila ako na kung ayaw mo, gusto mo yung anak mo na lang. Hanggang sa yung anak ko, nakatayo lang po dun sa upuan. Tinanggal po nila yung panty, tinaas nila yung dress ng anak ko, tapos tinanggal nila yung diaper. 7 linggo ng Ay, buntis grabe mga kababayan, kita nyo kung gaano kabalasubas. Bakit kanyo? Walang takot ang alagad ni Digong noon. Bakit? Yung presidente namin, ganyan din ginagawa eh. Di ba? Kinakampihan din alin. Si Kibuloy eh. Anong ginagawa ni Kibuloy? Ganun din eh. Alam ka naman, yung amo namin, yung idol namin, ganun ang ginagawa, hindi namin gagawin. Putik na yan mga kababayan. Kaya yung sinagsasabi, safe nyo. Utin ni Digong nyo. Putik na yan. Anong safe? Walang safe. Diba? Sorry, Argo Sipsipin nyo yung utin ni Digong. Tuloy. Kita nyo, pati bata mga kababayan, pinagtripan eh. Walang awa eh. Sinabihan po nila ako na kung ayaw mo, gusto mo yung anak mo na lang. Hanggang sa yung anak ko, nakatayo lang po dun sa upuan. Tinanggal po nila yung panty, tinaas nila yung dress ng anak ko, tapos tinanggal nila yung diaper. Kita mo nakadiaper? Gagahasain? Nino ng mga pulis noon. Di ba? Putik na yan, oh. 7 linggo ng buntis ang 29 na taong gulang na biktima. Buntis pa yan, mga kababayan. Buntis, may bata. Nako, mga kababayan, anong klaseng gawain nito ng panahon ni Digong? Tanong, may ginawa ba si Digong? Gaganyan-ganyan lang si Digong. Sagot ko yan. Ako mananagot yan. Bata ako yan eh. Ako mananagot yan. Putik na yan, ganun lang sinabi. Ano ang laban ng isang ordinaryong ina, mga kababayan? Ano ang laban niyan? Kung ang kalaban ay nasa posisyon. Walang laban niya mga kababayan. Tatakutin lang yan. Palalabasin ng laban. Ganun ang utos ni Digong. Ay nako, ay gawan nyo ng paraan para lumabas na ng laban. Para kapag ng laban, patayin nyo na yan. Diba, mga kababayan? Patayin nyo na yan. Ganon. So ano? Okay, yung pamamahala ni Digong? Walang proyekto. Putik na yan, 6 na taon. Ano pa? Binulag kayo sa build. Salita lang yun. Safe. Sipsipin nyo utin ni Digong. Walang safe noon. Bakit? Ang mga tao noon nakakulong. Hindi lumalabas ng bahay para masabi walang traffic. Kita nyo, pinagmalaki pa ng mga tanga. Walang traffic sa EDSA nung panahon ni Digong. Paano magkaka-traffic hindi makalabas ang tao noon? Eto lang. Ang maganap ang panggagahasa. Last Saturday, nagpa-ultrasound ulit ako kasi nga pumasakit. Kita nyo? Puta edit daw mga kababayan. Ganyan na pagka sila nasusukol. Lahat gagawin nila, edit daw yan. Mahihina talaga ulo nyo. I-search nyo kaya. Search nyo, Pulis ng gahasa ng buntis kasama anak niya sa May Kawayan, Bulacan. Ganon ang tamang pag-iisip na may talino. Hindi yung babanat kayo, fake news yan. Ang hindi fake news, ang fake news, alam nyo? Pag hindi nyo sinisip-sip ang titi ni dugo nyo. Ganon. Yun ang hindi fake news. Diba? Ay, nako. Okay na. Okay na. Isi. Relax.
Talaga naman nakakapanggigil. Sino pa naman di manggigigil sa ganitong balita, mga kababayan? Biruin ninyo pati yung bata tinanggalan ng diaper. At tinangka nilang halayin. Kung hindi, magpapa-IUT yung nanay. Ganun ba, mga kababayan? Kung hindi ka magpapa-IUT, eto na lang, 2 taon mong anak iiyutihin namin. Ganon. Walang puso, mga kababayan. Ha? Yan? Yan ba ang safe? 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 Kaya mga kababayan, malabo na itong mga Duterte na manalo. Our beloved Boss Mike Cervera.